mahal na rin naman siya sa amin. Hindi na rin siya iba. Tsaka masipag siya, mabait eh. Nag-uupo. Ibig sabihin, lahat ba yun? Plastikan niya. Isa sa mga tanong din sa atin, mga kabaki. Lahat ba yun eh? Plastikan? Pang observation mo sa kanya, wala na? Yun lang. Kaya Tony. Kasi di ba madalas migising kayo ng madaling araw, makain kayo sabay. Eh, hindi siya mababangon, tanghali na mababangon yan. Hindi pa nila ate dyan. Hindi naman tatayo yun eh. Minom na kayo na yung Nok Chilsi. Oh, Paps, nakainom na ako nun. Minom na kayo. Si Ate Kayla, minom ka na ng Chilsi. Minom pa na kanina. Ikaw Kuya Bogs. Alright na, Paps. Alright na rin. Kaya ng umaga. Ayun mga kapapi. Yan pala, ako nakainom na rin mga kapapi. At yun, meron tayo ulit na sweldo sale sa darating na April 15 mga kapapi. Anong date na ba ngayon? For 13. 13, April 13. So yan mga kapapi, pakiabangan nyo po yung ating sweldo sale. At yun, bisita lang po kayo sa ating official website, yung kabusinessofficial.com. At salamat din po pala sa lahat ng mga nag-order nung nakaraang sweldo sale natin. Thank you po sa inyong lahat. Di ko man po kayo may isa-isa. Ay taos-pusong nagpapasalamat po ang buong Ka-Business family sa lahat-lahat po ng mga tumatangkilik ng ating mga produkto. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ayun nga po mga kapapi, ngayong araw ay nag-upload ang minamahal na Ka-Business Official patungkol po kay Kuya Tony. Po? Ayun bagong lahat ay siyempre isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun kasama natin si Kuya Burnok. Hello po mga kapapi. Kuya Boogie at siyempre si Josa. Yes po. Mapagpalang araw po mga kapapi. Kasalukuyan po kami po ay babiyahe patungo sa doktor kay Doc Vincent, mga kapapi namin minamahal. Ayun nga po mga kapapi, bago tayo dumako dito patungkol kay Ate Kayla, ay dako muna tayo dito kay Kuya Tony. Kasi nga po may malungkot na balita, nangyari po ito kagabi, April 12, mga kapapi namin minamahal, mga ka-business. Dahil si Kuya Tony po ay naglayas, tumakas nung gabi. At ang huling nakakita ay si Bay Papaya. Yun nga po, medyo hapon na rin kami ngayon na nakaalis, kasi nga kanina pa namin hinahanap sila Kuya Tony. At nag-message din yung kapatid niya sa amin. At nakarating nga si Kuya Tony sa Cavite. Grabe, akalain mo yan Kuya Tony nakarating ng Cavite. At yun nga mga kapapi, nung naturukan si Kuya Tony, maraming mga observations kami ang nakita sa kanya, lalong-lalo na patungkol dun nga po sa kanyang cellphone, At nung una okay kasi siyempre nalilibang siya. Binila natin siya ng cellphone kasi yun ang request niya, diba mga kababi? At mapapanood niyo po yun sa vlog ko. At ang bumili ng cellphone na yun ay yun nga, si Papa Din. Ako nga po ang bumili ng cellphone na yun. At nung una, diba, nag-vlog din kami. Kamusta siya sa paggamit niya ng cellphone? Marunong mag-text, marunong magbasa. Bagay, tama naman yung ibang comment nung iba na vocational graduate. Tama ba kung di po ako nagkakamali, si Kuya Tony? Ang kinatutuwa ko naman doon kasi siyempre mga kapapi, sa tagal din ng palibot-libot niya sa lansangan, naalala niya, diba, yung paggamit ng cellphone. Yun nga po, noong una okay kasi pero yan,
pabili pa ng SIM card eh, di ba? Okay pa eh. Kanya nga lang, yun nga, may napansin nga po sila Ate Vera na napupuyat, no? Webox. Kahit ikaw, di ba? Napansin mo rin. Ano sa nung oras na rin nakatulog yun eh. Kasi wala nung magpa-cellphone. Wala nyo yan. Sabi, yun nga yung mga kachat niya. Malalaswa yung sinisend. Oo, yun nga, mga kababi, isa pa yun sa problema rin natin. Nagulat kami, no, mga kababi, kasi nung unang check ko naman ng cellphone niya, wala pa akong nakikitang ganon. Siyempre, nag-explore pa lang din siya. Kakalagin niya lang ng Facebook niya. At yun nga, nung umalis siya, siyempre, kinuha nila mama yung cellphone. Kasi nga, gabi na at kailangan matulog na siya. Eh, nagulat kami. Ayun, tumakas at hinanap naman namin nung kinagabihan. Yan nga lang hindi namin nakita, mga kababi. At kinagulat namin dahil nandun na pala siya sa kamag-anak niya, no? Marunong si Kuya Tony bumiyahe, diba? Natatandaan niya kung saan yung lugar. Alam niya kung paano pumunta. At nung mga nakaraang araw din, nagulat din ako kay Kuya Tony kasi kinausap niya ako. Kinausap ako ni Kuya Tony, sabi niya sa akin, Papa Dins. Sabi ko, oh, bakit? Pwedeng pera mo ko ng cellphone. Sabi niya gano'n. Nagulat ako. Diretso magsalita. Tapos malakas ang boses niya, mga kababi ha. Pero mo ko ng cellphone. Sabi ko, wala sa akin yung cellphone mo, na kay mama ka business. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, di pagsabi ko nga nang na kay mama ka business, sabi niya, pwedeng ikaw magsabi. Kunin mo sa kanya. Ikaw ang inutusan? Oo, inutusan niya ako. So ako, nagulat ako, mga babi, na marunong si Kuya Tony ng ganito. Kasi tuwing kasama natin si Kuya Tony, hindi naman siya nagkasalita ng gano'n eh. Diba? Kaya nung pagdating ko dyan, sabi ko, Ton, cellphone mo? Kinuha ni Madam. Kinuha ni Madam? Oo, Madam, tawag niya kay ate. Oo. Madam. Yun kaya pala kinuha dahil sa napupuyat. Eh, bawal siya magpuyat eh. Oo. Yun din yung kasi isasabi ni Doc, diba? Bawal siya magpuyat. Tsaka yun ay bahagi rin ng pagmamalasakit sa kanya. Kasi kung magpupuyat siya na magpupuyat doon, bali wala yung mga gamot na iniinom niya, mga kapapi, diba? Yun nga, nagulat ako. Sabi ko, Kuya Tony marunong na. Marunong na o marunong talaga? Kasi ang obserbasyon din nila Ate Vera pagka wala kami, nakikipagkwentuhan sa kanila, mga kapapi. Tapos naririnig daw yun ni Ate Vera eh. Oo. Na may kausap siya. Ay, Saan yung kapatid niya yata yun. Oo. Diretso daw magsalita. Diretso makipag-usap. Diretso. Hindi na kumukurap yung mata. Yun yung pinagpupuyatan niya minsan. May kausap siya. Oo. Nakikita daw ni Ate Vera. Matindi Oo. Tapos pag nakaharap nga sa atin sa camera, yun. Ganun siya. Apo. Ayun mga kababi. Pero sa amin naman, yun, gaya nung sabi ng Kuya Pugi na may mga katsatsang mga lalaki, nagsisendang malalaswang mga gawi, no? Dahil yun nga, mga lalaki katsat niya, ibig sabihin siya ay ang tawag dito, nasa LGBT. Kumbaga siya ay bakla na po, mga kababi. Pero sa amin, tawag dito, hindi naman kami tumitingin sa kasarian. Kaya nga nasabi ni Papa, importante sa amin eh makatulong sa kanya, diba? At mabago, makapagbagong buhay siya kung yun man yung matagal niya nang ginagawa noon pa. Kasi sabi nila, nung kinuha nga nila yung chinek nga nila yung messenger, may mga chats pa doon na past years pa, mga kababi, na puro lalaki talaga ang kanyang mga kachat. Nangihingi siya, nagbabayad siya para mag-send yung lalaki na kachat niya ng ganitong bagay, ganitong picture, ganitong video,
Ayun lang, ano mga kapapi, siyempre ako nalulungkot kasi kaming buong ka-business family ay nalulungkot. Dahil ganun nga, na para bang nagbalat kayo rin si Kuya Tony, 'di ba? Lagi niyang hinihingi cellphone. Nung nagka-cellphone na, diretso naman na pala siya magsalita. Pero pagkasama natin sa vlog, paputol-putol. Patango-tango lang. Pero ang totoo, tuwing gabi, kapag tulog na kami o kaya naman ay papahinga, ibang Tony ang nakikita, no? Nalulungkot lang kami, no, mga kababi. Pero sa amin, gaya ng sabi ni Papa, ang importante sa amin makatulong. Pero di ko lang po alam, mga kababi, kung anong plano ng minamahal na ka-business, kung anong plano niya kay Kuya Tony ngayon. Kasi si Papa naman po ang unang nakakita, ang unang tumulong kay Kuya Tony, mga kababi. And dito kami ngayon sa Clean Fuel, magpapadiesel kami, mga kababi. Gas muna tayo, Paps. Diesel muna. Huwag gas, pambira eh. Ay, pa-diesel. Diesel. Pambira, hindi tatakbo yan. Higupin mo yan. Hindi naalala ko yung motor ko. Motor mo? Oo. Anong motor? Ay, kotse. Kotse. Kutsi. Si Mercedes. Ikaw, Ate Kayla, ano napapansin mo kay Kuya Tony? Halimbawa, wala tayong camera, diba? Doon kayo doon sa kusina. Ano napapansin mo sa kanya? Sumasagot na siya ng mausay, yung ano. Naririnig na yung boses niya kaysa dati yung tango-tango. Ano yun? Walang camera? Oo. Ano mga Sasalita. kadalasan naririnig mo na sinasabi niya? Ano, yung pagka, kunwari, nakita niyo ko. Tutulog ka na? Ganon. Tatanong niya. Tinatanong ka niya. Oo. Nang ganon, tutulog ka na? Ganon. Nasaan ang sinasabi mo? Then, kita ako dito kasi may electric pa na community. Oo. Tatawa siya. Tatawa. Tapos, ano pa mga sinasabi niya sa'yo? Sige daw, para alam ko yung mga gawi ng ni Kuya Tony, alam natin. Kasi siyempre, ilang araw ka rin dyan sa bahay, di ba? Ano yung mga obserbasyon mo sa kanya? Ganon din. Ganon din, na sasalita siya na tuloy-tuloy na pag walang camera. Di ba, pagka nandun tayo sa inyo, di ba hindi siya nagsasalita? Tawa lang tawa. Lalo na sinundo ka namin, di ba? Naturukan naman na siya nun eh. Di ba? Hindi, siguro, ewan ko, mga papi, may epekto rin yung turok. Pero kasi nung sinundo namin si Ate Kayla, nung nagalit sa amin si Ate Kayla, naturukan na siya nung time na yun. Mga papi, di ba? Pawak nga ako, no? Naturukan na siya nung time na yun. So, ibig sabihin, may epekto rin yung turok, di ba? Tapos tahimik lang siya nun. Tapos parang walang Tapos, naturukan siya nun, pero tahimik pa rin siya. May napansin niya ako dun, Paps, nung nandun sa tayo, nung sinundo natin siya. May inano si nanay na wig. Piluka. Tuntua siya. Ayo, yung sinabi ni nanay na hinihingi ni mama. Oo, kaya tuntua yung mga bata. Sinuot niya yun. Sinuot niya pala yun. Oo, sinuot niya. Kaya pala nagtataka ako. Sabi ko, nagbablog ako nun, mga kapapi. Sabi ko, bakit si Burnok hindi sumunod doon sa likod? Akala ko ikaw ang nagsuot. Hindi mo, si Tony ang kaya tuntua yung mga bata. Tapos sinabi ko lang sa mga bata, huwag maingay. Kasi, di ba, nagbablog ka nga pa sa likod. Tukuntua sila kay Tony. Talaga? Oo. Kakala ko ikaw ang nagsuot nun. Sabi ko ganun, nasa isip ko, mga papi. Kasi, nandun kami sa sa may likod ng bahay nila Ate Kayla nung time na yun. Mapapanood nyo naman dyan sa vlog. Hindi mo ba't ganun? Burnok eh. Ay na? Bilis ha? Ay, wait lang, yung pala, card points. Wait lang kamo. Sige, una dito. Ate! Nasaan nanok? Dito sa akin po. Te, sa kabila. Ay, sorry. Dito sa kabila, te. Kabila. Akin na, te. Dito ka, te, sa kabila, te, para Bayad lang ako. Dito po.
nyo, magbabayad lang po si Papa Dinsan. Pambayad sa diesel. Opo, kasi hindi tayo tatakbo pagka walang diesel. Andar, Paps. Andar pala. Huwag tayo tumakbo, papagod tayo. Si Kayla maiwan. Ayun yun lang yung medyo pinagtataka ko na bagay kasi siyempre tayo, totoo naman tayo sa kanya eh. Tsaka napamahal na rin naman siya sa amin. Hindi na rin siya iba. Tsaka masipag siya, mabait eh. Nag-uupo. Ibig sabihin, lahat ba yun? Plastikan niya? Oo. Isa sa mga tanong din sa atin, mga kabaki. Kung lahat ba yun plastikan o ano? Diba? Okay na ako. Nakabayad na tayo mga kapapi. Kung pa-plastikan ba yun o totoo? Diba? Kasi pagka sa pagkain, sinasandukan natin siya. Tapos sa pagliligo, pag-aasikaso niya sa sarili niya, tinutulungan natin siya. Pero mga papi, lahat naman yun bukol sa aming puso at di namin sinusumbat. Na lang Paps, na panginayang sayang. Sayang kasi siyempre patuloy na naging okay na siya, tapos kaganon pa. Kayla, ano pang observation mo sa kanya? Wala na? Yun lang. Kaya Tony, kasi di ba madalas migising kayo ng madaling araw, makain kayo sabay. Eh, hindi naman siya mababangon. Tanghali nagbabangon yun. Hindi pa nila atid yun. Hindi naman tatayo yun eh. Tanghali na? Oo. Bangon daw, sabi ni Kuya. Oo. Bangon lang siya. Oo. Tapos nakasama na siya. Minsan rekta na siyang Oo. Yun nga kasi puyat nga siya. Naka-cellphone niya. Diba? Tama rin yung sinabi ni Ate Kayla, mga kapapi. Tanghali na rin talaga nagigising ito si Kuya Tony nung obserbahan namin na ganun nga dahil sa cellphone. Yun na, alas 8 may kailangan surrender yung cellphone. Siyempre bahagi yun ng pagtulong din sa kanya. Ayun lang hindi ko lang din maisip yung dahilan ni Kuya Tony kung bakit siya naglayas, mga kababi. Hindi ko maisip kasi okay naman siya dyan, okay naman yung trato namin, sasayaw-sayaw, tinuturuan naman siya ng mga bagay-bagay na dapat niyang gawin. At hindi naman din siya literal na trabahador dyan. Bukod sa meron naman siyang sahod, diba? Yung sahod na yun, mga kapapi, dagdag pang boost sa kanyang sarili para lalong magpagaling, diba? At yun, no? Nalulungkot lang ako. Ang lang kasi siguro, kaya siguro siya umalis, gusto niyang magawa na yung gusto niya. Gusto niya magawa kasi yung okay gusto niya. Oo. Mga bagay na hindi naman niya nagagawa na. Mga bagay na ginagawa niya noon, tapos nandyan siya sa atin, hindi niya nagagawa. Hindi niya magawa. Kaya siya umalis. Pwede naman yung yung pwede naman sana na sa atin, sabihin niya sa atin. Oo. Kaya naman natin yun maunawa naman natin siya kasi siya yan Oo. Sa sayang lang kasi dapat maging okay na siya nag-umpisa kasi yan sa kadamutan kasi niya Madamot ba siya? Madamot siya, Paps. Oh? Lalo na sa magulang niya. Oo, sa magulang lalo yun. Yung inanuan yung magulang niya nang hihingi nga. Yun nga, nasa vlog nga ni Kuya. Oo. Nasa vlog ni Kuya na nanghihingi yung papa niya. Para may labas niya yung nanay niya. Kasi doon sa yung inanuan yung nanay niya. Nakasama mo konti boses mo, no? Hindi ko na masyadong naklaro yung yung usapan nila doon ng vlog sa mama. Pero ang ko, humihingi ng tulong kay Tony, yung papa niya. Magkaroon ang hihingi yata ng mga 2,000 para
doon sa mailabas niya yung mama niya kasi walang bantay. Oo. Ayaw payagan kasi nga walang bantay. Oo. Ayun. Ayaw niya magbigay. Magulang niya, pinagdamutan niya. Kausap pa niya, sabay tinalikuran niya. Ay, ganun? Wala siya. Pati sila din tinalikuran din niya. Oo. Matindi ah. Tumalikod daw yun, sabi ni Ate Vera. Kasi si Ate Vera na naiwan dun eh. Kaya ano mga babi, yan yung mga bagay na unti-unti nakikilala natin kung sino yung, kung ano yung totoo, di ba? At maganda na rin yan na at least nakikita natin, nalalaman natin kung deserve ba o ano yung katangian ng mga tinutulungan natin. Masakit yun, syempre. Ikaw, anak ka, humingi ng tulong sa'yo magulang mo, pagdadamutan mo. Diba? Sinong anak ang makakatiis ng ganon? Si Tony. Ha? Si Tony. Si Tony. Hindi, nagbigay ba si Tony? Hindi. Wala pa. Hindi siya nagbigay. Hindi siya nagbigay. Si ate ang kumuusap na lang. Ah, si mama. Pero si mama, nagbigay siya. Ano lang daw ni ate yun? Ng 2,000. Oo. Ayan ano, mga papi, yan na masakit talaga yung mga ganyang bagay. Ayun na, siguro kay Kuya Tony, kung nasaan ka man ngayon at alam ko naman mapapanood mo ito, ay siguro mag-isip-isip ka, isipin mo kung ano yung tama. At alam ko rin naman na papanood sa'yo ito ng kapatid mo na nandyan sa Naik. Isip-isip ka ng tama para magkuha mo kung ano yung tama, no? Kaya nga napunta ka dito sa Maynila para maghanap ng trabaho, sabi mo, para makatulong ka sa magulang mo. Nung ayan na yung mga blessing na dumarating sa'yo, ayaw mo naman tumulong sa magulang mo. Bakit ganun? Ba? Ayun na, isip-isip ka, Tons, ha? Yun, si Bornok, may gusto kong sabihin kay Tony. Yun, Pops, mapapanood naman niya to. Ano lang sa akin, dapat umamin na siya. Sinabi niya na yung totoo. Kaysa sa ganyan, itinatago niya na itinatago. Tsaka dapat, kung aalis siya, nagpaalam din ng maayos. Kung alam niya naman sa sarili niya na okay na siya. Nagpasalamat siya, nag-thank you siya kay ate, kay kuya, di ba? Nagpaalam siya sa atin ng maayos. Sabihin natin nga nakita natin okay siya, di papayagan naman. Kung hindi naman nakikita na wala naman siyang pupuntahan, ba't papayagan? At kung hindi naman niya maano sa atin na payagan siya, yun yung kapatid niya nga sa Cavite, yun yung pupuntahan niya. Okay naman pala siya. Dapat ang pinakamaganda doon, nagpaalam siya ng maayos. Lahat pinaalam niya. Oo, tama. Kumbaga, siyempre respeto. Oo, nagkaroon siya ng respeto. Kasi naging malinis na siya. Ayan, gumanda na yung katawan niya. Tsaka hindi naman siya nagugutom dyan eh. Lahat pinagpasalamat niya, tapos saka siya nagpaalam kung okay na siya. Yun lang, hindi yung lumayas siya lang siya ng basta-basta. Umalis na lang siya ng basta-basta nang walang paalam. Pangit na ugali yun. Mag-isip ka na lang, Ton, sa ginawa mo. Kung mapag-isip mo, bumalik ka, saka ka magpasalamat, mag-thank you ka. Siguro ngayon naguguluhan ka pa, hindi mo pa maintindihan. Pero siguro balik ka at mag-thank you ka, saka ka magpaalam na maayos. Yun lang, Pops. Ayun mga papi. Ano pa lang, may isa pa akong tanong. Ano yung mga dalang gamit ni Tony nang umalis siya? Ayun, speaker. Speaker, Pops. Bluetooth Bakit? speaker. Kasi hindi Sa kanya yung Pops eh. Sa kanya po yun? Kanya yun. Bluetooth speaker. Yun yung ginagamit niya pagka inaano niya sa cellphone. Kapag kinakulit niya. Sa sound siya. Siguro naisip nga yun ni Intoy. Hindi siya makakaalis kasi ilang beses na siyang dala-dala niya yung gamit niya, hindi siya makakaalis. Siyempre alam natin na aalis siya, so ilang beses siya nang sinubukan niyang umalis. Kung aalis siya na konti lang ang gamit at sasabihin niyang dyan lang siya, yun,
pwede siya makaalis kagad. So wala siyang dalang gamit, speaker Gamit. lang. Oo. Wala ko pa naman nakaalis. sanang bilhan ng mga damit na bago ito sa Kuya Tony. Pambihira. Ayun na, pero bala ng mga papi Panginoong Diyos kay Kuya Tony kung ano man yung plano. Kasi tayo hindi naman din natin hawak yan. Basta kami papakasangkapan lang kami, no? Depende pa rin sa desisyon ni Kuya Tony yan. Hindi naman natin yan hawak na po. Nasa kanya pa rin po yun, no? Kaya Bogs, ito ang papanood to ni Kuya Tony. May gusto ko man sabihin sa kanya. Bira. Ton, wala nyo. Bakit ganon? Bira, di ka man lang nagpaalam. Sana naman, yun nga, dapat nagpaalam ka pa rin. Kaysa kung saan ka pa namin hanapin, di ba? Wala nyo yan. Basta, sana magbalik ka sa business house para makapagpasalamat man lang, di ba? Kasi importante rin talaga yung yung respeto. Tsaka yun nga, ito ko sa magulang mo, sana wag mo silang tawag dito. Wag kang magdadamot sa magulang mo kasi syempre naghihirap sa iyo yan eh. Kaya kailangan suportahan mo rin sila. Lalo na yung kalagayan ng mama mo, di ba? Sa hospital. Pambira. Basta ingat ka lang, Ton, kung saan ka man naroon. Si Ate Kayla, may gusto kong sabihin kay Tony. Kaya Tony, kung nasaan ka man ngayon, sana alam mong nag-aalala kami sa'yo. Sana balik ka kila papaka-business. Yan at saka miss rin kita kasi galala din ako saan ka nagpunta eh. Pero okay lang naman yun eh, basta alam mo na yung kinapuntahan mo. Nasya ako doon. Okay ako. Yun lang. Ayun na mga papi, Ate Kayla may mensahe kay Kuya Tony. Siyempre napamahal na rin kay Ate Kayla si Tony, di ba? Nakapag-banding din sila. Ayun na kay Kuya Tony, basta dito lang kami. Kung anong maging pasya mo, yun ay irerespeto namin, no? Naalala ko si Kuya Tony pagkaganto traffic. 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 Oo, traffic mga papi, bumper to bumper. Ba? Ayun yung mga ni Kuya Tony, mga expression niya na talagang tumatak. Tapos yung mga turon, buko. Isa pa nga yun mga kapapi, tawag dito, di ba sumweldo na siya. Kumagay sinusubukan lang naman namin si Kuya Tony yung katangian niya, yung puso niya. Kapag halimbawa, bibili kami ng buko, ng turon, bagong sahod yun. Kaya Tons, libre mo naman kami. Lagi niyang sagot ay wala siyang pera. Wala man pera. Pero ang totoo meron mga kapapi kasi sumweldo siya. Tinitingnan, hindi ko naman siya para pagbayarin o tinitingnan ko yung puso niya mga kapapi. Pero yun nga, at least ito, nalaman nating lahat kung ano yung totoo na po. At abangan nyo na lang po kung ano yung magiging update kay Kuya Tony sa vlog po ng ating minamahal na ka-business, no po. At ayun, pupunta na kami kay Doc Vincent ngayon para kay Ate Kayla. Pakiabangan nyo po kung ano yung resulta ulit ng check-up ni Ate Kayla, mga kapapi. Sabaybayan nyo po ang kwento ng buhay ni Diyosa. At ito po si Diyosa ay grabe na rin ang kanyang pagbabago. At biruin nyo, Kuya Bong, pambihira. Ate Kayla, tapos pala mga kapapi, pagkas ng check-up dito, mauli na si Ate Kayla.
Nagpaalam ka ba kay Kuya Bong Tigayla? Oo naman. Nauuwi ka? Nag-kiss pa nga eh. Ah, kumis pa! Saan kumis? Ah, sweet na. Saan? Sabi sing lang. Ah, sa pisngi lang. Matindi talaga. Sana all. Bong, sana all, Bong. Pambera. Sana all, Bong. Matindi ka talaga, Iskandor, ha? May gusto ko sabihin kay Bong. Kaya bang? Kay Iskandor. Para ko yung bumuwi na ako. Oo. Ano pa? Ano? Tagal pa ako babalik. Oh, Grabe. Bakit pa? Madalawang ban. Ah, ba dalawang buwan? Oo. grabe, papamiss ka. Eh, saan tagal yun eh. Malayo pa naman yun eh. Hindi mo mamimiss yung mo? Ito. Bakit naman? Ang gusto niya. Ay, ka. So mga papi, God bless sa ating lahat. Banat-banat lang tayo. Comment nyo rin pala mga kapapi kung ano pong dapat gawin kay Kuya Tony. Pakitulungan nyo rin